Una sa lahat, kabi-kabilang sunog ngayong araw, residential area sa Tondo, Manila. Higit 20 residente rin ang nasunugan sa Malabon. Ayun na, lumakas na naman, oh. Binulabog din ng apoy ang mga taga Tacloban City sa Leyte. Ang buong detalye kung din ang kaliwat ka ng sunog, alamin. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Magnitude 6.7 na lindol, nagpainig sa ilang bahagi ng Cebu at Northern Samar ngayong gabi. Dating Pangulong Rodrigo Duterte may early signs of dementia na raw ayon kay Senator Robin Padilla. Pero tingin ni Antonio Trillanes, gimmick lang ang sakit ng dating Pangulo. Ilang retiradong general na nagplano raw ng kudeta laban kay Pangulong Bongbong Marcos para umano ipwesto si VP Sara Duterte. Git ng Armed Forces of the Philippines, usok lamang yan at walang pinagmumulang apoy. Satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos tumaas bago pa man pumutok ang kontrobersya sa flood control projects. Ito raw ang flood control version ng Department of Health. Pondong 400 billion pesos para sa 600 health centers na isa lang sa bawat tatlo ang nagagamit. At meron din daw ang Department of Agriculture, 75 million pesos na halaga ng mga farm-to-market roads sa Mindanao. Ghost projects din. Mga credit card ng mag-asawang 2 buwan nang nawawala na bistong may iba nang gumagamit. Mainit na balita ngayong gabi, niinig po ng 6.7 magnitude na lindol ang probinsya ng Cebu. Ramdam yan maging sa ilang kalapit na probinsya. Sa ngayon, pahirapan din ang internet connection sa ilang lugar. Saglit pang nawala ng kuryente sa Colon Night Market sa Cebu City sa kasagsagan ng lindol. May mga mamimili na nagpanik. Ayon po sa PBOX, nasa lungsod ng Bogo ang epicenter ng lindol. Napatayo at nangambali ng mga tao sa Mactan International Airport dahil sa lindol. Bukod sa Cebu, may naramdaman ding pagyanig sa Lawang, Northern Samar at sa Villaba, Leyte. Sisigapin nating balikan pa ang balita tungkol sa lindol sa Cebu. Sa iba pang ulo ng mga balita, may senyales daw ng demensya si dating Pangulong Duterte ayon po kay Senador Robin Padilla. Pero tingin ni dating Senador Antonio Trillanes, baka ginagawa lang gimmick ang umano'y issue sa kalusugan ng dating Pangulo. Narito ang aking report. Meron na pong matinding sakit si Tatay Digong. Sa kasalukuyan po, siya po ay meron ng tinatawag nating early signs of dementia. Ito ang revelasyon ni Senador Robin Padilla sa plenaryo tungkol sa lagay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senador, nangangamba sila sa kondisyon ng dating Pangulo. Kasunod ng umano'y pagbisita sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes sa The Hague, Netherlands. Matagal po akong nakulong sa Bilibid. Hindi po kailanman na meron pong pupunta na tao na hindi mo gustong makita. Yun po, tatanungin ka muna ng gwardya kung gusto mo bang makita itong taong ito. Pero ayon kay Trillanes, hindi niya binisita si Duterte sa kanyang detention facility. Hindi po ako parte sa kahit na anong welfare check na sinasabi nila, kung meron man. Hindi rin daw naniniwala ang dating senador na nawala ng malay si Duterte habang nasa kanyang selda gaya ng ibinunyag ni Vice President Sara Duterte. Gimmick lang nila to, drama lang nila to para makatulong dun sa kanilang nire-request na interim release. Dito sa Pilipinas, kaawaan siya. Agad yang sinagot ni Attorney Harry Roque na naging dating tagapagsalita ni Digong. Pinagpalibada ng korte yung confirmation of charges dahil sa determinasyon ng mga eksperto, ng mga doktor, ng mga psychologists na hindi lang kayang harapin ni Tatay Digong ang paglilitis. So mas pagkakatiwalaan po natin ang mga eksperto, ang mga siyensya, kesa dun sa mga haka-haka ng gaya ni Trillanes.
Una na ring sinabi ng abogado ni Duterte na hindi nito maalala ang ilang bagay, kaya dapat ipagpaliban ang paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity. Bilang patunay, nagsumite ng panibagong medical record ni Duterte ang kanyang mga abogado sa ICC. Meron daw cognitive impairment ang dating Pangulo na posibleng makaapekto sa trial. Ayon naman sa abogado ng drug war victims, pwedeng bumuo ng panel ang ICC para tignan ang kalusugan ni Duterte sa kadesisyonan kung pwede siyang litisin. However, baka hindi yan isa publiko ito. Yun yung medyo disbentahin natin kasi stricto ang ICC and even Dutch law sa medical confidentiality and patient autonomy. Yung pasyente ang magpapasya kung kailan ipapalabas ang impormasyon tungkol sa kanya. Naniniwala rin daw si Attorney Cristina Conti na pinapatagal lang ng Duterte camp ang pre-trial hearing. If President Duterte, the former president, had been unfit for trial from the very beginning, as his attorney says, then why raise it 5 months after he was arrested? Right on the brink, on the eve of the hearing, been throwing, kumbaga, all sorts of motions and requests to the pre-trial chamber that at some point, kaya nga na-delay at some point, the pre-trial chamber has had no kumbaga choice but to delay the proceedings, and that's calculated. At kaugnay ng lindol sa Cebu, kausap po natin si DOST Secretary Renato Solidum. Sir, magandang gabi. At maraming salamat po for taking our call, sir. Okay na, sir? Okay. Magandang gabi din sa inyo. Okay. Sir, posible pa bang magkaroon ng aftershock o pagginig mula sa mga oras na ito after po nung earthquake kanina? At tama po kayo. In fact, nagkaroon ng aftershock na magnitude 5, 1024 at magnitude 5.1, 1033. So, posible pa pong magkaroon ng mga aftershock. Sir, when you speak of aftershocks, do we mean continuing earthquakes na pahina ng pahina o may possibility pa bang lumakas? Yung kaninang 959, initial magnitude 6.7, malakas na po yun. So usually, kapag ganyan po ang nauna at wala naman kaming known na malaking fault dyan, I expect most likely na mas mahina po yung mga susunod na lindol. Okay. Typically, ang mga aftershocks ay 1 order of magnitude lower than the main shock. Okay. I suppose dahil nag-release na po ng kahit papaano ng pressure yung lupa, yung earth. At tama po kayo kasi sa mga faults na binabantayan ng DOST PHIVOX, may mga estimates naman kung gaano kahaba ito or ano yung most likely magnitude. So kapag ganyan po, kadalasan ang mga sumusunod talaga ay mas mahina na. But nonetheless, kailangan lang nating pag-ingatan ang mga aftershock kasi kung may mga sira na yung mga bahay malapit dun sa epicentro like sa Bogo and even sa Leyte, ay kailangan iwasan munang gamitin to habang wala pang inspeksyon ng mga engineers. Oo. Sec, bukod sa Cebu at Samar, ano-ano pa pong lugar ang nakaranas ng malakas na lindol o kahit paano yung ramdam talaga po? Well, nasa offshore yan ng Bogo, Cebu, no? So, sa pagitan ng Leyte at Cebu yung lindol, kaya naramdaman din ng mga intensity 6 sa isang bayan din sa Leyte. Okay. Sir, one more, sir. So, 6.7 po yung magnitude ng lindol. What's the nearest po na ganyang kalakas na within recent memory para lang makarelate yung mga taong wala dun sa lugar na nangyari ito? Doon sa Cebu, kung matatandaan nila, ay yung magnitude 7.2 na nangyari sa Bohol, naramdaman yun sa Cebu, no, ng mga intensity 6 to 7. So, ang kanilang mga description sa mga narinig ko ay almost ganun kalakas, no? Although sa tingin ko, mas mahina ito ng konti, although mas malapit lang sa ibang bayan ng Cebu. Yung 6.7 sec ay sapat ho ba para makapagsira ng mga infrastruktura? Kaya sabi nyo, yung mga bahay kapag mahina, no, pwedeng masira. But 6.7, kaya hong makasira yan ng mga buildings? Yes. In fact, may mga partial damage na sa mga old churches or old buildings. Ang importante na batayan natin ay yung lakas ng pag-uga na maidudulot nito. So kung intensity 6, yun po yung mga na-report sa atin like Cebu City,
yung dyan sa Bogo wala pang final intensity, pwede na po magkaroon ng minor damage. At nakita ko naman sa video, nakakatayo pa yung mga tao. Pag hirap na hirap ng tumayo, intensity 7 to intensity 8, talagang mas marami ng damage ang in-expect natin. Ano Pero po? so far, wala masyadong report na ganun. Ano po ang pinagmulan nitong lindol na ito, Sec? Alam na ba natin yan by now? Well, nasa dagat yun, ano? So, hindi yan makikita talaga sa ibabaw. But it's an offshore fault. No? Kasi dyan sa Cebu, yung isla ng Cebu at Leyte, maraming mga faults dyan. So, yung sa mga offshore fault, pwede naman magkaroon. But yung nangyari nga kanina, initial pa lang yan na location, magnitude 6.7. Titingnan natin kung ano pa yung ilalabas ng DOST CVOX, kung ano yung final location. Sir, for reference lang po, yung 1990 earthquake that shook Baguio and northern Luzon was at, I think, 7.7 or 7.8? So, 1 point po. Magnitude 7.8. Oh, okay. So, Okay. magnitude 7.8. So, almost one magnitude unit lower. So, mas mahina tipo kaysa nung 1990 Luzon earthquake. Sir, yung 1 point ng magnitude, that's equivalent to how strong or how weak? Kasi 32 siyempre, times 32 times lower in terms of magnitude. ang laki pala. Ang Yung laki pala ng energy, 1 point. in terms of energy, are 32 times lower. Ang laki pala ng 1 point kasi people get the misimpression na dahil it's only 1 point, it Malapit shouldn't na. be so far away. Oo. Yeah, kunyari, pag malapit sa magnitude 7, major earthquake na yan. No? But kung magnitude, kaya nga ang tanong kanina, tama, no? Kung nakakasira na ba yung magnitude 6.7. Ang sagot, yes, meron na mga minor damage, but kung ikukumpara natin sa 1990 Luzon earthquake, ay sobrang lakas nun, 32 times stronger. Okay. Maraming salamat, DOST Secretary Renato Silidum. Thank you for taking our call. At gaya na iulat, may ilang napinsalang infrastruktura sa Cebu dahil sa 6.7 magnitude na lindol. O kumustahin po natin ang sitwasyon doon live si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, nasaan ka ngayon mismo? Gaano katindi ang pinsala dyan? Yan, Bok, narito tayo ngayon sa may Cebu City dito sa bahagi ng Barangay Tisa. Sa niyanig nga ng 6.7 magnitude na lindol ang Cebu ngayong gabi. Mag-alas 10 ng gabi tumama ang lindol dito sa Cebu at itong Bugo City ang epicenter ng lindol. Nasa northern part ito ng Cebu. Napakalakas, Bok, at niya ng itong pagyanig ng lindol dito sa Cebu na tumagal ng 15 to 20 seconds ayon sa mga nakausap din natin at naranasan din natin ngayong gabi. Dito sa bahagi ng Bantayan Island may napaulat na gumuho ang isang bahagi ng simbahan dito sa lungsod ng Bantayan Island sa probinsya ng Cebu. Gayon din may mga simbahan din tayong nakita, no, na mga nagkabitak-bitak yung mga bahagi ng kanilang mga simbahan dito sa bahagi ng Daan Bantayan. Itong Northern Cebu talaga ang labis na napinsala sa pagyanig ng lindol ngayong gabi dito sa Cebu. At nga nakita na may pinadala tayo ng mga videos dyan sa studio na kung saan makikita natin yung mga tao nagsilabasan sa kanilang mga bahay, sa mga gusali, may nakita rin tayong mga pasyente at mga medical practitioners dito sa may Cebu City Medical Center ang nagsilabasan sa mga gusali, nagkagulo doon sa mismong hospital na yon dahil nung biglang kasing sumabog. Bukod sa paglayanig ng malakas na lindol, biglang sumabog ng malakas ang transformer ng mga poste ng kuryente dito. Kaya naman na-trauma at napalabas ng nagsilabasan ng yung mga tao at nawalan ng pansamantala ng kuryente dito sa Cebu City at bumagsak din ang linya ng komunikasyon pansamantala. Pero ilang sandali ay bumalik naman itong supply ng kuryente. Pero hanggang ngayon ay napapansin natin ay fluctuating pa rin yung telekomunikasyon dito sa Cebu. John, sabi mo nasa Tisa ikaw. Gaano yan kalayo from Bugo and from where you are, gaano rin kalakas yung naramdaman yung lindol dyan sa kung nasan ka ngayon? Bok,
at Mian, ang itong dito sa Barangay Tisa, nasa 3-4 na oras yung layo nito mula sa Bugo City. At yun din yung may mga nakausap din tayo ng mga residente doon sa isang ibang sa isla dito sa Bantayan Island na napakalakas talaga ng lindol. Dito naman sa ating naranasan ay yumanig at may mga nagbagsakan nga, may mga nabasag na mga bagay at yung mga pintuan at yumanig talaga at napakalakas na sa 15 to 20 seconds so tumagal itong napakalakas na lindol. May napansin din tayo sa mga condominium, sa mga gusalin na mga nagkabitak-bitak na bahagi ng kanilang mga pader. At yun nga ay agad namang dumating yung mga security guards, sa mga safety officers kasi may mga condominiums, yung mga residente nila nagsilabasan yung mga tao bago sila pinapasok. Kinakailangan kasi i-assess muna na kung safe na ba talagang pumasok doon sa kanilang mga lugar, sa kanilang mga condominiums. Yung Bogo is around 99 to 100 kilometers northeast of Cebu City. That's northeastern part of Cebu province, I understand. That's near the epicenter. Bok, yung nabanggit mo, Bantayan Island Church, mukhang matindi ang tama. Nakita ko litrato eh. Yan ba yung Convento de la Asunción de Nuestra Señora, built in 1839? Ito, totoo. Bok, yung nakikita, yung pinadala ko ngayon, yung iyan po yung St. Peter and Paul Church ng Bantayan Island na nag-collapse dahil sa 6.7 magnitude earthquake dito nga na yumanig dito sa Cebu. St. Peter and Paul. Oh yes, tama Bok. Yan po yung St. Peter and Paul Church ng Bantayan Island. Napakaluma yun po yung isa po yung historical church. Napakaluma po na simbahan na yan. Isa sa pinakamatandang simbahan sa bansa. Oh, mukhang laki ng damage eh. It was founded in 1580 pero that stone structure that you're seeing now was built between 1839 and 1863. So mukhang matinding tama sa kanya. Oo, Bok, tama. Sa mga oras na ito ay puproceed tayo doon mismo sa lugar kung saan nangyari yung tumama yung epicenter, pati na rin yung dito sa bahagi ng Bantayan Island at kukuha tayo ng mga karagdagang impormasyon tungkol dyan, Bok. Ako isa na lang, sana wala, pero by now wala naman tayo nababalita ang may casualty? Sa mga oras ngayon, yes, Mian, patuloy nating binomonitor yung pinsala, yung assessment ng pinsala at yung mga casualty. Pero sa mga oras na ito, wala pa tayong natatanggap kahit isa. Wala. Okay. Go ahead, sir. Okay. Maraming salamat. Ingat kayo, John Aroa. Nagbalak daw ng kudeta pero hindi raw natuloy ang ilang retiradong general na gusto raw sanang ipwesto si VP Sara Duterte. Ang git naman ng Armed Forces of the Philippines, usok lamang yan at walang pinagmumulang apoy. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Sumiklab ang spekulasyon ngayon. May mga retiradong general umano na nagplano ng kudeta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Isasabay daw sana yan noong September 21 na protesta, pero hindi naman nangyari. Binalak pa raw ilagay sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, aktibong nag-iikot ang ilang retired generals na kaalyado ng mga Duterte para hikayatin ang militar na mag-aklas. Ang target daw, gamitin ang galit ng publiko sa korupsyon at i-divert ito sa pagpapatalsik kay PBBM. Very active yung grupo ng mga Duterte. Ang objective nila is to install Sara as president. Ano yung threat level? The threat level is nasa mid, no? Mid or medium level. Kinumpirma rin ni Senador Ronald Bato de la Rosa na galit ang ilang retiradong sundalo at pulis dahil sa pangungurakot sa flood control projects. Babala pa niya. If it snowballs into something big, then it will constitute a threat. Ganyan din ang sinabi ni Trillanes. Pagka nagkaroon siguro ng panibagong politically charged incident or crisis, they may take advantage of that situation again. Kahapon, sinabi ni Vice President Sara Duterte na sa tingin niya ay unstable ang administrasyong Marcos. Do you think the government is still stable? No, ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for
personal gain. Pero tinablayan ng palasyo ng Department of National Defense at maging ng Senador De La Rosa. Do you think the government is stable, sir? Sa ngayon, Yes. stable naman siguro. Isang malaking kasinungalingan na naman to. Alam natin na matatag ang ating gobyerno. Sa Department of National Defense, stable ang armed forces. Samantala, isang retiradong general naman ang kumontra sa umano'y planong kudeta ng mga gaya niyang retirado na sa militar. Wala raw itong suporta mula sa nakararami. Ang isang tanong, ano mangyayari? Anong kasunod nun? Pinag-aralan ba nila yun? Sinong ipapalit? Paano? So tingnan din natin, baka may mga political agenda din yan. Ang Armed Forces of the Philippines nanindigang hindi na kailangan ng loyalty check. This is an outright lie and a dangerous attempt to poison minds, weaken the chain of command, and sow division between the commander-in-chief and the armed forces. They are nothing but digital smoke. It's pure haze, no fire. Maging si Defense Secretary Gibo Teodoro nanindigang hindi kudeta ang solusyon sa korupsyon. Habang ang Malacanang naman, tiwalang tapat sa konstitusyon ang ating sandatahang lakas. Nadinig na po natin si General Bronner. Sinabi po niya na mananatili silang matatag at hindi po sila sasali sa gintong klaseng gulo. Magmula flood control hanggang korupsyon. Hindi militar ang solusyon. Ang solusyon ay pagpapatatag at papagtibay ng ating mga institusyon. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Hindi raw matatakbuhan ni Zaldico ang mga paratang sa kanya sakaling sampa na siya ng kaso sa mga flood control projects ayon po sa palasyo. Tingin naman ng isang kongresista, dapat ding managot ang kanyang party list na Ako Bicol. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Habang nasa ibang bansa si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, may sumubok umanong tanggalin sa pagkakarehistro sa Pilipinas ang 3 chopper nito. Ang pagkakasabi sa akin ng kaap, kaya yun dinidi-register ay may plano silang ibenta. Dahil hindi mo maibebenta at hindi maibibigay, mabibigay ng gustong bumili nun kung hindi i-register sa Pilipinas. Pero napigilan ang planong yan. Inutos na raw ng kaap na hindi pwedeng ma-register ang lahat ng air assets ni Ko. Pero may plano pa nga bang umuwi si Ko matapos magbitiw bilang kongresista? Sabi niya in due time, he will return and answer all the allegations. Remember, there are no pending cases yet. Those are just accusations. Pero para sa palasyo, hindi matatakbuhan ni Ko ang pananagutan sakaling sampahan siya ng kaso kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Kung nababanggit ng kanyang pangalan, definitely dapat niya po itong sagutin. Dahil kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. Para naman sa ilang kongresista, hindi lang si Ko ang dapat imbestigahan. Ayon kay Congressman Duke Frasco, hindi rin dapat maabsuelto ang partido ng Ako Bicol Party List dahil ginamit umano ito para sa pang-aabuso sa pondo ng bayan. Tingin dyan ng ibang kongresista, I'm not a lawyer, pero parang it does not follow na yung party list ay kailangang imbestigahan. Ayon naman kay Congressman Garbin, hindi tamang parusahan ng partido dahil lang sa mga di pa napatutunayang aligasyon laban sa isang nominee. Sa ngayon, papalit kay Ko bilang representative ng Ako Bicol, si Attorney John Almario Chan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ngayong hindi na kongresista si Zaldico, hamon sa Senado na mapaharap siya sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Maging si dating House Speaker Martin Romualdez ipatatawag na rin. Narito ang aking report. Iimbitahan na ng Senate Blue Ribbon Committee si dating Congressman Zaldico kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Pero paano kung nasa abroad siya? Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman at Senate President Pro Tempore Ping Lacson, alam naman nilang malabong sumipot si Ko. Kapag nangyari yan, papadalan siya ng sapina. At kapag hindi pa rin siya nagpakita sa hearing, dito na maglalabas ng show cause order ang komite. Ayon pa kay Senator Lacson, mapapakontempla
lang at mai-issuehan ng arrest warrant ng Senado si Ko kung hindi makontento ang komite sa paliwanag niya. Bukod kay Ko, iimbitahan din ng Blue Ribbon Committee si Congressman Martin Romualdez. Ipapadaan daw kay House Speaker Bogie D ang imbitasyon bilang pagkilala sa interparliamentary courtesy. Sa ngayon ay naghihintay daw sila Senator Lacson ng mga bagong development kaugnay sa issue ng katiwalian sa flood control projects bago sila magtakda ng susunod na hearing. At bagamat masakit daw para kila Senator Lacson na marinig na nadadawit ang pangalan ng ilang kasamahan nila sa Senado sa issue, tuloy ang pagdinig dahil wala naman daw silang pinagtatakpan, wala rin daw silang tinatarget. Sang-ayon naman si Senator Bato de la Rosa sa pag-imbita kay Ko. Pero nang tanungin kung papayagan nilang online ang pagdalo ni Ko, Hirap yun. Kung magsinungaling siya, hindi natin siya ma-cite in contempt. Flight means guilt. hindi raw sapat na nag-resign si Ko. Dapat daw mapanagot siya. Sinisiguro naman ni Senator Lacson na hindi hihinto sa mga pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee. Susundan lang daw nila kung saan sila dadalhin ang ebidensya. Bago ko po ilahad ang aking Kinwestiyon sa Kamara ang umanay flood control version ng DOH. Bilyon-bilyong piso kasi ang inilaan ng ahensya para sa 600 health centers. Ang problema, isa lang sa bawat 3 health centers ang nagagamit. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Mukhang hindi na lang sa mga proyekto kontrabaha ng DPWH bumabahan ng anomalya. Meron din daw nito maging sa Department of Health. Naungkat yan ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa budget deliberation kahapon ng ahensya. Base sa datos ng DOH, sa nakalipas na isang dekada, 400 billion pesos ang inilaan nila sa mga local government unit para sa Health Facilities Enhancement Program o HFEP para sa pagpapatayo yan ng 600 o 600 health centers sa buong bansa. Pero nabisto sa pagdinig na 200 lang sa mga ito ang operational o nagagamit. Yun po ba ang dahilan kung bakit itinuring ni Secretary Arbosa na yung HFEP ang quote-unquote flood control version ng DOH? Pero depensa ng budget sponsor ng DOH na si Bataan 2nd District Representative Albert Garcia, hindi ito ghost project. Hindi po ibig sabihin nito na ghost project itong mga health centers. Nandun po sila, kaya lang dahil kakulangan po ng mga taong o healthcare professionals na magpapatakbo nito, so they are not functioning. Ayon pa sa DOH, nangako sa kanila ang mga LGU na lalagyan nila ng mga healthcare workers ang mga hindi nagagamit na health center. Ang problema, nung natapos na, ay siguro kulang pa rin sa pondo yung ating mga LGUs at hindi pa nalalagyan ng mga doctors, nurses, midwives. So, ito po is beyond the jurisdiction of our secretary. habang hindi pa nagagamit ang natitirang 400 health centers, nagbukas na lang ang DOH ng 55 health centers sa ilalim ng bagong urgent care and ambulatory service. Pero hindi pa rin kumbinsido si Jokno sa mga sagot ng DOH. Kaya naungkat din niya ang 2017 COA report na may kakulangan daw sa pag-implement mismo ng proyekto. Inisa-isa po nila itong mga dapat ginawa ng Department of Health, hindi po ng mga LGU para ayusin ang HFEP. I'm wondering why it's been 7 years since this performance audit report was made, but only now that these controls are being strengthened by the department. Sa ngayon, naglabas na raw ang DOH ng bagong guidelines para matapos na ang proyekto. Every year po ay gumagawa ng catch-up plan at modifications ang Department of Health. Pero talagang ang dami pong challenges pagdating po sa implementation ng HFEP. Nangako naman si Jokno na patuloy nilang imomonitor ang mga proyekto. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Wagi ang ilang kapatid at TV5 shows sa Asian Academy Awards. Kilalanin natin sila sa report ni MJ Marfori.
Another proud moment para sa ating mga kapatid ang mapabilang sa national winners ng prestihiyosong Asian Academy Creative Awards 2025. Para sa Best Non-Scripted Entertainment, wagi ang singgaling. Best General Entertainment Program naman ang Merry ang Vibes ng Pasko. Best Actor in a Supporting Role, si Piolo Pascual para sa The Kingdom. Ang Good Morning Kapatid host naman na si Dimples Romana, hinirang na Best Actress in a Supporting Role para sa kanyang pelikulang The Caretakers. National winner din bilang Best Factual Presenter si Gretchen Ho para sa kanyang programang Morning Matters. At Best News Program naman ang Money Talks with Kathy Yang. Lahat sila kabilang sa 331 national winners across 16 nations and territories na nagsama-sama at magtutunggali pa rin para sa Grand Awards sa isang super ceremony sa December 4 sa Singapore. Congratulations mga kapatid! Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Speaking of Kapatid Network, binisita tayo dito sa TV5 ng fresh from the pageant na si Mr. International 2025 na si Kirk Bondad. Game na nilibot ni Kirk ang ilan nating studio dito sa Kapatid Network. Game din siyang nakipaglaro sa News 5 resident cat na si Flora. Fresh from his win sa Bangkok si Kirk na nasungkit ang corona after 11 years. Bukod sa pagkapanalo, nagtrending din si Kirk along with the Mr. International second runner-up na si Choi Sung-ho ng South Korea. Bentang-benta kasi sa fans ang vibes nilang dalawa. May pa-cute TikTok video pa nga sila with a caption na kimchi and adobo. Next na pupuntahan ni Kirk ay ang Indonesia for his Mr. International duties. I was like, this will not be my end. God, if you think I'm worthy of this title, you better advance me now. Well, you demanded. Yes, of course. Very specific the prayers. But yeah, super nervous. Marami pa akong bahong chika mamaya, kaya dyan lang kayo. Susunod, PHIVOLCS naglabas na ng tsunami warning sa dagat na sakop ng Cebu. Mga abuso at kasakiman sa gobyerno dapat nang matigil ayon mismo kay Pangulong Marcos. Mas maraming Pilipino kontento sa aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng issue ng katiwalian sa flood control. At Nicole Kidman at Keith Urban hiwalay na matapos halos 2 dekadang pagsasama. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kapapasok lamang na balita, kanseladong klase bukas sa Santa Fe sa Bantayan, Cebu. Inanunsyo yan ni Mayor Ithamar Espinosa matapos ang magnitude 6.7 na lindol ngayong gabi. Bukod dyan, wala na rin pasok bukas sa bayan ng Liloan dahil pa rin sa lindol. Update pa rin tayo sa magnitude 6.7 na lindol sa Cebu. Nakuhanan ng aktwal na pagbagsak ng bahagi ng simbahan sa bayan ng Bantayan. Pumutok pa ang Christmas lights na nakapaligid sa simbahan. Nagtakbuhan ng mga tao sa takot. Sa lakas, bumagsak din ang krus sa taas ng simbahan. Sa pool din sa CCTV ang malakas na pagyanig sa bayan na ito sa bayan ng Santa Fe. Parang sumasayaw mga ilaw. Nagising tuloy ang ilang nakatira sa bahay. Nagkagulo naman ang mga residente sa Sawang Calero, Cebu City. Kitang nagyakapan ang mga tao dahil sa takot. Bigla ring nawalan ng kuryente sa lugar. Naglabas na ng tsunami alert ang PHIVOLCS. Posible daw tumaas ang tubig at lumakas ang alon sa karagatang sakop ng Cebu. Dapat nang matigil ang abuso at kasakiman sa gobyerno, ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng investigasyon sa flood control. Pero si VP Sara pinuna ang anyay kapalpakan ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Our people are exhausted. They are disappointed. They are angry. And as I have said before,
their rage is valid. Pagod na pagod at galit na raw ang mga Pilipino sa gobyerno dahil sa kapalpakan at hindi natutupad na pangako. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa talumpati niya sa harap ng mga bise-gobernador. Ayon kay PBBM, makatwira naman ang galit ng publiko. Kaya ang utos niya sa mga lokal na opisyal, ibalik ang tiwala ng taong bayan. Nauna nang binanata ni Vice President Sara Duterte ang umano'y unstable na administrasyong Marcos. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. Sa isang pahayag, kinwestiyon ni VP Sara ang aniyay paulit-ulit na kapalpakan ni Pangulong Marcos. Kasama riyan ang pagpili ng Pangulo kay Congressman Martin Romualdez bilang House Speaker na nakatanggap umano ng suhol sa isang kasino. Tuloy din daw ang flawed judgment ni PBBM nang magpalit ng liderato sa Kamara at Senado. Pero kontrolado pa rin daw niya ang investigasyon sa flood control projects. Babala pa ng bise, darating ang araw na tatawid sa Malacanang ang isyu sa korupsyon. Pero hindi nagustuhan ng palasyo ang mga biradang ito ni VP Sara. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain ang Pangulong Marcos Jr. So wag niya pong ipahid kung ano man ang nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon sa Pangulo na ngayon na siya mismo nagpapaimbestiga na maanumalyang flood control projects. Hindi na rin nakapagpigil ang palasyo sa pagkukomento sa girian ni Romualdez at dating Senate President Chis Escudero. Giit ng palasyo, mananatiling inosente ang mga dinadawit sa isyong ito hanggat walang nahahatulang guilty batay sa mga ebidensya. Hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. Sa privilege speech kahapon ni Escudero, itinuturo niyang mastermind si Romualdez sa mga akusasyon laban sa kanya at sa Senado kaugnay ng flood control projects. Sarswela lang daw yan ni dating House Speaker. Ang talumpati na yan ni Escudero, pinanood ng personal ni VP Sara. Tila nag-cheer pa ang bise matapos magsalita si Escudero. Kinamayan din si Senador Chis ng mga kapwa-senador, kabilang si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Pero parang may pinatamaan si Lacson sa isang post. May kasabihan daw na the loudest one in the room is the weakest. Wala siyang binanggit na pangalan, pero mas mainam daw na hindi na lang pansinin ang taong ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Tumaas ang satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos bago pa man pumutok ang kontrobersya sa mga flood control projects. Base sa 1,200 tinanong sa survey ng Social Weather Stations or SWS, 46% ang nagsabing satisfied sila sa trabaho ni PBBM. 36% ang hindi satisfied habang 19% ang undecided. Positive 10% or moderate ang net satisfaction rating ng Pangulo. Tumaas yan kumpara sa negative 10 or poor noong Abril. Sinagawa ang survey noong June 25 hanggang June 29 bago ang sona ng Pangulo at kainitan ng usapin sa pagprotekta ng gobyerno sa mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Mga kapatid, tutok lang, magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla na iniimbestigahan din ng DOJ si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay pa rin ito sa katiwalian sa flood control projects. Taliwas ito sa paratang ni Senador Chis Escudero na hindi sinasama sa anumang investigasyon ng DOJ, NBI at AMLAC si Romualdez. Hindi totoo yun. Alam mo, pagka ganyan kasi, hindi kami nagsasalita hanggat hindi lumalabas sa mga testigo. Pero just the same, pinag-aaralan na namin lahat yan, liability-wise. Giniit ni Remulla, isa si Romualdez sa mga tinitignan nilang posibleng may pananagutan, lalo't malawak ang kanyang mga koneksyon at impluensya. Si Romualdez ang House Speaker ng maging House Appropriations Committee Chairman, si dating Ako Bicol Representative Zaldico na dawit din sa issue.
Alam natin yan. Galing ako ng Congress, alam ko yan eh. Yun ang pinagkakatiwalaan ng Speaker, yun ang nilagay dyan. So doon pa lang, alam mo na hindi tama yun nangyari sa pangyayari na lumalabas ngayon. May nabisto rin na ghost project umano maging ang Department of Agriculture. Unang binunyag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa isang panayam ang umano'y 75 billion pesos na ghost farm to market road sa Mindanao. Sa panayam naman sa programang The Big Story ng One News, sinabi ng tagapagsalita ng ahensya na hindi bababa sa siyam na ghost agriculture projects ang nadiskubre sa Davao Occidental at sa Lanao del Sur. Wala raw sa listahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kontratista nito. Pinaimbisigan na po ito ng palasyo. From 2021 to 2025 audit review, yung 2021 to 23, may nakita kami na siyam na ghost project and 7 dito ay sa Davao Occidental at 2 projects naman kita sa Lanao del Sur. Katulad po sinabi natin, lahat ng mga ganitong klase na may anomalya, hindi lamang po sa flood control projects, kundi sa lahat ng infrastructure, yan po ay tututukan. Kaliwat ka ng sunog ang sumiklab sa Metro Manila at ilang probinsya, kabilang na ang malawakang sunog sa isang residential area sa Tondo, Maynila. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Kita sa drone shot na ito ang lawak ng sunog sa isang residential area sa Barangay 192, District 2, Tondo, Maynila. Nabalot din ng makapal na usok ang lugar. Sumiklab ang sunog kaninang alas 6:46 ng gabi. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Naapula ang sunog bago mag-alas 7:30 ng gabi. Inaalam pa ang bilang ng mga naabong bahay. Isa pang sunog ang sumiklab sa isang residential area sa Barangay Katmon, Malabon. Lampas alas 3:30 ng hapon kanina, nagsimulang kumalat ang apoy. Pasado alas 5 na ng hapon, napatay ang apoy. Gawa rin sa light materials ang mga bahay, kaya't mabilis kumalat ang apoy. 25 residente ang nawala ng tirahan. May malaking sunog din sa Tacloban City sa Leyte. Bandang alas 6:40 ng gabi kanina, sumiklab ang sunog. Naapula ang sunog lampas alas 7:30. 10 bahay ang natupok. Aabot sa higit 1 milyong piso ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sani ng mga magkakahiwalay na sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Kaugnay pa rin po ng lindol sa Cebu ngayong gabi. Nasa linya si Ferl John Pacaldo, Operation Head ng Cebu City DRRMO. Magandang gabi po sa inyo, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir, yung extent ho ng damage after ho ng lindol, meron na ho ba tayong nakita as of this time po? For now po, wala pa kasi ongoing pa yung assessment natin. And at the same, naririnig po ba ako? Yes, sir. Go ahead We can hear po. you. Okay. Ongoing pa po yung assessment natin at saka yung mga reported na nagko-collapse ng mga structures, mga falling debris, pinapa-verify pa din natin. Nag-deploy tayo ng mga personnel and right now we are still gathering all those informations and data para po mai-present natin sa ating ICP. So right now we activated incident command post dito sa City Hall ground for us also to monitor all areas of Cebu City na affected. Sir, we understand you're still collating all the data. Pero have you already had any reports of any, for example, casualties? Hindi naman sana, pero have you had any? For now, there were no casualties reported as of yet, hopefully. But we are receiving multiple reports of injuries. Wherein our medical team has been deployed to assess them and to bring them to the nearest hospital because our hospital is currently also doing an evacuation. So we are still assessing most patients. Yung evacuation, sir, ito po ay tama ba sa Bogo? Kasi ang sabi po sa interview kanina kay Secretary Solidum, yung mga yung mga lumang mga istruktura delikado ho, lalo't may mga kasunod pang mahihinang mga earthquake. So, yan po ba sa Bogo nangyayari ngayon yung evacuation? Sa Bogo, ma'am, we have no data record yet because nasa Cebu City kami. And what we are receiving from the people is that they updated the magnitude from 6.7 as initially reported, they raised it to 6.9. So just now we received a data from them na we are still expecting aftershocks. So ongoing pa din yung assessments natin, especially sa mga old structures. Kung sa Cebu lang, Cebu City alone, we are still doing an assessment
towards the old structures like Santo Niño Church, Cathedral Church, and other establishments na may reported na nagko-collapse structures. Yes, sir. Sir, I understand, sinabi nyo kanina kasi na wala pa kayong reports ng casualties pero meron ng injuries. So I suppose what you meant kanina was wala pa kayong reports ng fatalities. At any rate, sir, ang gusto kong pong itanong, yung reports po ng injuries na dumating sa inyo, would you be able to tell us kung anong extent so far, anong klase mga injuries ang nakuha yung mga reports? Yes, as per our records, sir, no, yung mga injuries na i-record is mostly yung nagka-abrasion sa may ulo, may mga sugat sa kanilang upper body, extremities nila, no? So yun mostly, yung iba na i-report is nahulog daw due to panic, yung iba naman nag-hyperventilate due to panic din. So these are all related to the activity or the earthquake activity that was ongoing. Okay. Alright, hindi na namin kayo tatagalin at mukhang busy po kayo, sir. Maraming salamat sa inyo, Froel John Pacaldo, Operation Head ng Cebu City DRRMO. Salamat, sir. Thank you, sir. Mga kapatid, tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Hiwalay na ang Hollywood actress na si Nicole Kidman at ang country music star na si Keith Urban after 19 years of marriage. Naghiwalay na ng tirahan ang dating couple matapos lisanin ang kanilang family home sa Tennessee sa Amerika. Tutol daw si Nicole sa hiwalayan at gusto pa raw sanang ilaban ang relasyon. Wala pang detalye ng ugat ng breakup. January 2005, nagkakilala sina Keith at Nicole at ikinasal the year after. May dalawa silang anak bukod pa sa dalawang anak ni Nicole sa unang asawa na si Tom Cruise. After 12 years, bali-balitang magka-comeback sa music scene as a soloist ang Korean superstar at Squid Game actor na si T.O.P. Sa report ng The Korean Herald, posibleng October onwards maglabas ang rapper ng full-length album. Tapos na nga raw ang music recording at isushoot na nila ang ilang music videos. First solo music ito ni T.O.P. after niyang ilabas ang kantang Doom Dada noong 2013 noong miyembro pa siya ng Big Bang. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid. Lugi naman ako, sir. Bakit? Wala akong kaninang maghapon. Pumunta pala dito si Kirk. Kirk, first name basis First name basis kayo, ganon? Oo, madaya. So Dapat close hanggang, kayo, dapat hanggang late night pag may mga guest tayo. Oo, no. Diba? Pero Pogi. sa akin okay lang, Miss Mian. Kasi Bakit? alam mo, weeknights talaga ang inaabangan ko, isa lang. Sino? Hi, Sir Ed. Ako si Kirk Bondat. Bondat pala, no? Talaga? Oh, siya. Well, at least maamin naman ako, di ba? Ikaw na yun, sir. Ha? Ako Ang labas na kami doon. Anyway, sige. Pero ingat sa mga kapatid natin sa Cebu, ha? Yes. Dahil di ba, sir, may mga inaasahan pa po. Aftershocks are still aftershocks. expected, pero pahina ng pahina yan. So maybe a magnitude. We can't imagine, di ba more. maraming ang, lower. yung mga nagpapanik, yung mga gano'n. Actually, ang hirap sabihin na huwag magpanik ang ating Oo, mga totoo yan. kapatid. Pero as much as possible, sa gantong nangyayari ay, Kalma lang. Kalma muna tayo. At dasal. Okay, Yes. check niyo muna yung mga bahay niyo. At yan po, 45 minuto pag-imayos malaga headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.